Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay December 25, 2025, araw po ng Pasko, kaya Merry Christmas po sa inyong lahat. At dahil po Pasko, etong ating pinakamasipag na Vice President, ang pinakamagaling, ang pinakamatalinong Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas sa buong mundo, mga kababayan, ay magbibigay po ng mensahe. Ayan mga kababayan, ang kanyang Christmas message. At mamaya pakinggan natin o alamin natin yung Christmas message niya para kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi meron po siyang Christmas message para sa mga kababayan natin at meron din po siyang Christmas message para kay Presidente Bongbong Marcos. Pero unahin na muna natin itong kanyang mensahe para po sa ating mga kababayan. Eto. Pasok, Inday! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Alright, so yan mga kababayan, palakpakan naman natin ang ating pinakamasipag na Vice Presidente, ha? Pinakamabait, pinakamatalino, pinakamagaling. Ayan po ang para po sa mga DDS. Ayan po yung katangian ni Sara Duterte. Pero po sa mga kumukontra, dun po sa hindi naniniwala kay Sara Duterte, ito po, merong sinasabi, may sinasabi itong mga anti-Duterte. Ito mga kababayan, ang bobo daw talaga ni Sara Putok. Christmas message na lang, binabasa pa. Grabe talaga, Christmas message na lang, babasahin mo pa. Kaya sabi, ang bobo-bobo daw talaga nito ni Sara. Bet Sara Putok? Bet Sara Putok? May putok ba si Sara Duterte? Ang dami ng bansang kay Madam BP Sara Duterte. Merong Inday Sayad. Tapos ngayon Sara Putok. Ano ba naman 'yan? So ito, nagbigay siya ng mensahe at ang matindi nito sabi ng ilan nating mga kababayan dahil nga daw ikli-ikli na ng Christmas message, binabasa pa. Sabi tuloy, ang bobo naman na talaga nito ni Sara Putok. Ayan mga kababayan. At natanong itong si Sara Duterte naman tungkol sa, kasi mensahe niya yung mensahe niya ito para sa mga Pilipino. Ngayon, tinanong siya, ano ba ang mensahe mo para kay PBBM? Na minsan mong naging kakampi, kaagapay, at kasama mo nung kayo nangangampanya. Matagal ding nagsama to, naging close nito. Meron pa tong mga ginawang mga vlogs di ba? So ngayon magkaaway na itong dalawa. Hindi naman si PBBM nangaaway, ito si Sara nangaaway.
Itong kampo nila BP Sara ang mga nang-away kay Presidente Bongbong Marcos. So, natanong, ano po ba ang mensahe ninyo, Madam BP, kay Presidente Bongbong Marcos? Ito, mga kababayan, ang sagot niya. Ito. Kung ayaw ko siyang, tungkol po kay referring to President Bongbong Marcos, kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon na Pasko. Alam niyo kung panonoorin niyo yung video, matatawa kayo Parang bata, mga kababayan. Kapag ito naging presidente natin, alam nyo, magiging katawa-tawa tayo sa international community. Parang bata. Parang batang isip, mga kababayan. Hindi ko lang ma-play yung video kasi may music may background baka makapiright tayo. Panoorin nyo na lang yung video niya. I-interview po sa kanya, tinanong siya ano ba ang mensahe nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito mga kababayan, buti nandito. Ito mga kababayan. Ito ang payag ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa kanyang mensahe para kay Presidente Bongbong Marcos ngayong ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Sabi niya, parang kulang to. Parang kulang to. Ito. Sabi niya, ito muna. Okay. Parehas lang pala to. Okay, sabi niya, ayaw kong batiin ang mga ayaw kong batiin. Kasi nga daw, kung ayaw kong batiin si Presidente Marcos Jr. kahapon na hindi Pasko, ayaw niya ring batiin ang Pangulo sa mismong araw ng Pasko. Ito pa, sabi niya, bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago and in the same din, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Sabi ni BP. Alam niyo, kung panoorin niyo yung video, mga kababayan, matatawa kayo Grabe, isip bata. Napakaisip bata nitong ating Vice President. Ito nga, napansin ang ating kababayan, isip bata. Kung patutsada yan kay Presidente Marcos, parang alam niyo yung ugaling bata. Parang bata, yun, pag naging presidente ito, kawawa talaga tayo sa international community. Pagtatawanan lang tayo ng pagtatawanan. Parang bata Grabe Kung ayaw ko siya batiin kahapon o na hindi naman Christmas, edi ayaw ko rin siya batiin ngayon, ngayong Christmas. Tapos sabi niya, pagbabago ba? Ayaw ko siya batiin Bakit? Ayaw ko. Basta ayaw kong bumati ng ayaw kong batiin. Bakit magbabago ba ugali niya kung Christmas o hindi? Ako din. O yung ugali ko, magbabago ba kung Christmas o hindi? Nakakatawa. Nakakatawa mga kababayan. Nakakabwisit sa totoo lang. Nakakahiya talaga tayo kapag naging presidente ito. Tapos yung yung kanya mensahe, ikli-ikli lang. Siguro wala pang 3 minutes binabasa pa. Sabi tuloy ni Nyolo, sabi, si Nyolo ba o si Takero? Sabi tuloy ni Takero, ang bobo naman na ito na ating BP Sara Duterte. Ikli-ikli na ng mensahe, Christmas message, babasahin mo pa. Tapos, yung mensahe niya kay PBB. Galit naman yung ating kababayan. Sabi ng ating kababayan, di wag mong batiin si PBBM na Merry Christmas. Ganun lang kadali. Kakupalan ka masyado, panira ka ng mood. Sino nagsabi para batiin ka? Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Yung mga meron tayong mga kababayan na talagang apektado. Yung talagang mga panatiko. Mga apektado sila kapag nagsalita si Sara, apektado. Apektado yung mga Marcos. Kapag nagsalita na ba yung mga Marcos, apektado yung mga Duterte, Duterte. At sila na yung nag-aaway. Kasi sabi nga ni Sara, ayaw kong batiin yung mga ayaw kong batiin. Sabi nung sabi nung isang kababayan di wag. Di wag mo batiin si BBM, sino ka ba? Ganun lang kadali yun. Kung ayaw mo, kupal ka, masyado kang panira ng mood Pasko, sinisira mo yung mood ko Sabi nung nag-post. Sino ka ba para batiin ka? O sino nagsabi para batiin ka?
So yan, grabe naman talaga nangyayari. Paskong Pasko, nag nag-aaway kayo. Saka, nakakatawa at nakakalungkot. Kasi sa totoo lang parang hindi siya, parang hindi siya qualified maging presidente. Pag naging presidente ito, alam niyo, kawawa talaga. Pagtatawanan lang tayo. Isip bata eh. Isip bata. Parang tanga lang eh. Isip bata pero mga kababayan tingnan nyo naman. Isip bata yan. Isip bata pero matindi. Mga kababayan. Matindi po. Matindi. Base po dito sa post, ito pong DepEd ay nagbayad po ng 1.064 billion pesos for unusable digital projects ayon po sa COA. Ang isip bata na yan, isip bata, pero pagdating po sa pera, hindi po isip bata, hindi po nyo magugulangan. Hindi po ito mautak. Wais po, mga kababayan, wais. Alam niyo na yung wais, di ba? Yung wais, hindi niya magugulangan yan. Magugulangan niya pa yung mga utak, pero yung mga wais, hindi. Pero inyo mga kababayan, eto pong DepEd, gumastos ng 1.064 billion sa mga hindi napakinabangang mga digital projects. Grabe, mga kababayan. 1.064 billion. Ito kung itinayo na lang ito ng mga classrooms, ang dami sigurong classrooms na naitayo. Kaysa ibinili mo ng mga laptops na ang presyo ay, magkano yung presyo ng laptop? Magkano yan? 300,000 ba isa? Tapos yung binili, ang baba ng specifications. At isang pindot mo lang, maghahang na. Kaya sinabing sayang. Kasi hindi na pakinabangan. Overpriced pa. So, 1.064 billion, kung ito itinayo na lang ng classrooms, kulang-kulang ang classroom. Meron ang nakita yung ating kababayan doon mismo sa Sorsogon. Naawa siya, si Vice Ganda, naawa siya kasi ba't ganito yung classroom? Kung doon na lang ibinigay itong 1.064 billion, di sana'y maraming naging komportabling nag-aaral ng mga estudyante. Wala, ibinili ng mga digital, ipinondo sa digital projects. Na hindi naman pakinabang. So, sa totoo lang mga kababayan, paano magiging magaling na presidente etong si Sara Duterte? Kasi sabi ng iba, siya na ang susunod na presidente ng Pilipinas. Siya na ang susunod na magiging pangulo ng Pilipinas. Wala pong katalo-talo yan, sabi ng mga didilis. Sureball na siya magiging susunod na presidente. Pero yun magiging presidente. Christmas message niya, binabasa pa. At isip bata, mga kababayan. At hindi alam ang mga priorities. Paano magiging presidente, ang magaling na presidente, etong si Sara Duterte, kung yung DepEd, isang ahensya ng gobyerno, DepEd, Department of Education, ay hindi niya naayos. Ilang buwan siya dyan? Lumampas pa ata ng isang taon. Ilang buwan siya dyan sa DepEd. Hindi niya naayos. Nagkagulo-gulo pa. Ang bilis na ubos ng intelligence funds. Ang bilis na ubos. Yung confidential funds, ang bilis na ubos. Pero yung mga regular funds na para po sa proyekto ng DepEd ay underutilized. Ibig sabihin, hindi po naubos yung pera. Dahil hindi po naisagawa ng maayos yung mga proyekto, underutilized, na dapat yun ang unahin mong ubusin kasi para yung sa taong bayan, para sa mga proyekto. In confidential funds, hindi mo naman alam kung saan gagamitin yan .
Pero mas naunang naubos yung confidential funds kaysa doon sa regular funds na dapat ang makikinabang ay ang mga tao, mga estudyante, mga guro. Ayan ba ang magiging magaling na presidente? DepEd nga, hindi niya naayos. Inamin naman niya, hindi niya naayos ang DepEd eh. Inamin niya. Paano ko nasabing inamin niya? Nung nag-turn over siya ng DepEd kay Senator, kay Angara, kay Sani Angara, nag-turn over sila. Sabi mismo ni Sara Duterte, welcome to chaos. Welcome to chaos. Sabi ni Sara Duterte, ibig sabihin, magulo. Ang DepEd, nung tinurn over niya, kay Sani Angara. So sa ilang buwan o ilang taon niyang pagkakaupo bilang DepEd Secretary, wala siyang nagawa. At mas lalo pa lumala. Ano ba ginawa mo dyan sa DepEd? Ano ba ginawa mo dyan sa DepEd, madam? At hindi mo naayos. Tinurn over mo, chaos. May budget naman. Napunta yung budget doon sa mga unusable digital projects, 1.6064 billion pesos. Na kung sana napunta doon sa sa mga classrooms nga, yun ang mas importante para komportable yung mga nag-aaral. Kung kulang man ng libro, okay lang yun eh. May teacher naman eh. Pwede niya basahin sa mga estudyante. Pero ang importante yung classroom kasi doon sila matututo. Dapat komportable sila nakaupo, komportable silang nakikinig, hindi yung binaba, hindi nauulanan, hindi yung puro putik, hindi yung madumi, hindi dugyot. Kasi Mayor Isko nga nakapagtayo ng ng mga air condition pa ng mga classrooms. Doon sa local government sa Maynila, bakit hindi kaya ng vice presidente? Mas magaling pa si Isko dito kay Sara Duterte. Hindi naman pwede sabihin walang budget. May budget nga 1.064 billion napunta lang dun sa hindi nagamit na pakinabangan ng mga digital projects. Ibig sabihin, hindi alam nung namumuno yung kanyang priorities, yung mga dapat niyang unahin, o baka naman, iba yung nasa isip, iba yung kanyang priority. Ang priority niya, ganyan. Hindi talaga yung tulungan yung mga teachers, tulungan yung mga estudyante. Hindi mo pwede sabihin na wala kang budget. 1.064 billion napunta sa unusable digital projects, sabi ng COA. Hindi marunong. Isip bata. Maikling Christmas message, binabasa pa. Yung ba ang pinagmamalaki nyo mga DDS na presidente? Yung ba yun? Yung ba yung pinagmamalaki nyo mga DDS na magaling na presidente? English nga hindi marunong eh. Interview siya nung international reporter, nagkabuyoy-buyoy eh. Nagkaitok-itok eh. Paano na kung ito maging presidente? Di mas lalo na. So yan mga kababayan, yan po ang ating vice presidente. Nabilib ang mga didilis. Sana maano naman yung mga isip ninyo. Magising kayo. Pero wala na mga panatiko na yan eh. Kahit nga mali, papalakpakan ng mga kahit mali, kahit alam na nila mali, papalakpakan pa rin nila yan eh. Mga panatiko na nga eh. Dito sa Batang Maynila, sa Batang Maynila Toys, hindi po tayo panatiko. Kapag tama, pag mali, mali. Ganun po tayo dito. Kahit sa gobyerno pa yan, o kahit sino pa yan, wala po tayong kakampihan. Kasi Presidente Bongbong Marcos ay palpak, maraming kapalpakan, papansinin natin yan, sisitahin natin yan. Pero kung tama naman, papalakpakan natin. Ganun din ito. Itong mga didilis, itong si VP Sara Duterte. O kahit sino man politiko dyan.
So, ayan mga kababayan, ayan po, ganyan po kagaling ang ating Vice President. Wow. Nakakabilib mga kababayan. Alright, so ilan po muna. Muli, Merry Christmas po sa inyong lahat mga kababayan. Ilang oras na lang ay magiging December 26 na. So, looking forward tayo ngayon sa New Year. Sana po this 2026 ay tuloy-tuloy pa rin ang blessing ng Panginoon sa ating lahat. At sana ay tuluyan ng mabawasan ng korupsyon. Kasi ako naniniwala, hindi po natin totally dapat asahan na mawawala po ang korupsyon. Pero mabawasan lang. At makulong yung mga nagnakaw sa ating bayan, okay na yan. Okay, so, yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.